And we will now proceed to our declaration. Lalakasan po natin ang ating declaration dahil naniniwala tayo ito ay mangyayari. Amen? Ready? I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of peace in my life. His yoke is easy and his burden is light. God is going before me, making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of my Lord Jesus Christ. That's why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. This is my year of full blast. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, you are super blessed. Sige po, kayo po ay makakaupo na at tawagin natin si Blessy upang tayo ay pangunahan sa ating recitation ng Luke 4:18-19. Sasabayan po natin siya at ating ide-declare ito ng may pananampalataya. Luke chapter 4, verse 18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Blessy. Wow. Praise God. So, alam nyo itong taong ito ng 2024, the theme of our 2024 is full blast. Sabihin nga natin, full blast. So, we are expecting full blast from God. Amen. Nang ibig sabihin ng full blast, to the highest level, to the maximum level, ito ang desire natin, ito ang panalangin natin sa Panginoon. Pero Sino dito ngayon, etong nakakaano na po tayo, nakaka 8 months, magmula ng sinimulan natin, etong theme ng year 2024 full blast. Sino naman dito, ikaw ay full blast na kay Lord? Ang ibig sabihin, without reservation, talagang binibigay mo yung very best para sa Panginoon. Na you are not half-hearted, you are not partial when it comes to your worship to God, to your service to God, pero ikaw din ay full blast pagdating sa Panginoon. At kung tayo na mga anak ng Diyos, full blast tayo sa Panginoon, nakakasiguro tayo ang ating Diyos ay matapat. Ipaparanas niya talaga sa atin itong taon na ito ang kakaibang galaw niya sa mga buhay natin. Amen! Sino dito, may mga kakaiba ka nang nararanasan mula sa Panginoon? Full blast. Alam niyo po, pinag-usapan na natin, ito ay pang 8 buwan. At nagsimula ng month of February, kasi month of January, ay nag-build tayo ng foundation sa theme na ito ng full blast. And then pagdating ng month of February, March, April, May, June, ngayon June, July, ngayon ay August na, ay meron tayong iba't ibang mga topics, series pagdating sa topic ng full blast. Pinag-usapan natin ang full blast prayer, pinag-usapan natin ang full blast commitment, pinag-usapan natin ang full blast soul winning, full blast worship, full blast blessing. Pinag-usapan natin ang full blast in our calling. And this month of August is full blast anointing.
And I just pray na yung mga topics na pinag-usapan natin, yung mga series na pinag-usapan natin every month, ay hindi lang papasok dito at lalabas dito, but I pray na tunay maranasan talaga natin ito. Hindi ito maging head knowledge para sa atin, pero magkaroon talaga tayo ng kakaibang karanasan na nagmumula sa ating Panginoon. Because we are not just hearers of the Word, we are believers and doers of the Word. Amen. So sa umaga pong ito, pag-uusapan natin ang full blast anointing. Ang topic natin is anointed to conquer. Sabihin nga natin, anointed to conquer. Alam nyo, pinag-usapan na yan, sinimulan yan kahapon sa ating Miracle Night. Sa lahat ng Christ the Rock family, maging mga kasama natin, a blessed morning sa mga kasama natin via online, sa FB Live, ay maging full blast din tayo pagdating sa ating prayer life. Maging ang ating prayer gathering, ang ating Miracle Night. Maging full blast din tayo dyan. Mauunawaan kayo kung yung inyong Saturday night ay talagang ginawa nyo na yung very best. Full blast din kayo sa commitment nyo kay God, pero talagang hindi kayo makakarating dito sa church. So maaaring kasama namin kayo sa online. Pero kung ikaw naman ay available ng Saturday night, dapat full blast tayo kay God. Nandito tayo sa place of worship, we gather together and we pray. Pinapakita natin ang dependency natin sa Panginoon. Tanungin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, tanungin mo siya, kapatid. Sige, tanungin mo talaga siya, kausapin mo, kapatid. Available ka ba ng Saturday night? Sabihan mo siya, kapatid, huwag kang magsisinungaling, open door yan. So maging full blast tayo dito kasi ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay full blast anointing, anointed to conquer. Pag sinabi kasing anointing, pinag-usapan na yan nung sinimulan yan kagabi, ang anointing, it has something to do with the anointing oil. Magmula pa lamang nung Old Testament, ang mga Jewish people, ang mga Israelites, familiar sila pagka narinig nila ang salitang anointing. But in the modern church, napakarami ang hindi na familiar sa salitang anointing. Sino dito, nandito ka ngayon, parang first time mo lang narinig ang salitang anointing. O maring naririnig mo na ito, pero you are not that familiar o wala kang mas malalim na understanding pag naririnig mo ang salitang anointing. But this word is very, very important na hindi lang dapat familiar tayo dito, hindi lang natin ito dapat alam o naunawaan, pero itong anointing na ito, dapat ay nararanasan natin. Sa Old Testament, maging pagdating ng New Testament, ang anointing, it has something to do with oil. Kahit ang mga tupa ay ina-anoint ng shepherd. At gumagamit ng tinatawag na anointing oil. Ibinubuhos yung anointing oil at pagkatapos, ito ay ipinapahid. Pagkatapos itong ibuhos, pinapahid ito sa tupa at maging ganun din kapag ina-anoint ang isang tao kasi merong mission, merong task, meron siyang role na gagampanan, merong position
na ipagkakatiwala sa Kanya, ina-anoint ng oil at ipinapahid sa Kanya yung oil. Kaya pag sinabing anointing, ito yung pagbuhos at pagpahid ng langis. Kaya nga pag sinabing anointed, may bahid, may pahid yan. Nilangisan yan. Nilangisan ng Diyos. So pag pinag-usapan natin ang anointed by God, the term anointed is also used in the Bible to describe someone God chose for particular task. Hindi lang binigyan ng tao, hindi lang tao ang nagbigay ng position, binigyan ng mission, inordain ng tao, pero pinili ng Diyos. Set apart for service to God. Napakainam ng pinag-uusapan natin dahil ito ay connected sa topic ng calling. If you are called, you are appointed, and you are anointed. Amen. Our Lord Jesus bears the title Christ. Na ang ibig sabihin, anointed one. Yan ang ibig sabihin ng Christ, the anointed one. Our Lord Jesus Christ was set apart for the ultimate service of God. So pag sinabing Jesus Christ, Jesus, the anointed one. And Jesus Christ is the head of the church. Alam nyo, may magandang ang Bible, may magandang illustration ang Bible, hindi ko na nilagay sa PowerPoint, pero pwede nyo itong tingnan sa inyong mga Bibles. Sa Psalm 133, may ipinakitang magandang illustration sa verse 2, nung binuhusan ng anointing oil si Aaron. At nung binuhusan ng anointing oil si Aaron, hindi sinimulan ang pagbuhos sa paa. Nung binuhusan ng anointing oil si Aaron, binuhusan siya sa ulo, at ang sabi ng Psalm 133 verse 2, the oil ran down from the head of Aaron going to his beard, sa kanyang balbas. At pagkatapos, tuloy-tuloy yung oil sa kanyang robe, sa kanyang katawan. Hindi po pwedeng ma-anoint ang ulo na hindi ma-anoint ang katawan. If Jesus Christ, our Lord, is anointed, He is the head of the church. And we are the church, the body, the community of the called out ones, called from the dominion of darkness, called from the kingdom of darkness to the kingdom of the light, the kingdom of the Son. Dapat yung anointing dumadaloy sa atin. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, you are also anointed. Habang pinag-uusapan natin ang anointing, tatandaan ninyo ang title ng topic natin. You are not just anointed, you are anointed to conquer. Because this is our topic. Anointed to conquer. Dahil bilang mga anak ng Panginoon, ang kailangan natin is not just covering, but conquering.
Napakaraming mga Christians, ang panalangin lang, ang malaking desire nila, Lord, bigyan mo ako ng covering. Pero hindi lang tayo dapat covered. Dapat tayo ay nagko-conquer. Because we are more than conquerors. Sabihan mo nga ang katabi mo, you are more than a conqueror. Tignan natin ang salitang anointing, anointed, connected sa conquering. Luke chapter 4, verse 18 to 19, ito yung nirecite ng napakagandang dilag kanina, si Blessy. Basahin natin, tignan natin mabuti from the Word of God because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya lagi natin itong nare-recite, binabasa, para mag-sink in na yung head ng church, our Lord Jesus Christ, He is anointed, and because our Lord, the head of the church, is anointed, we are also anointed. Sabi dito sa verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Our Lord Jesus Christ, the anointed one, He is anointed. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are anointed. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Bakit tayo ina-anoint ng Panginoon? Ina-anoint tayo ng Panginoon dahil may pinagagawa sa atin si Lord. Ang Panginoong Jesucristo, na-receive niya ang anointing sa Holy Spirit kasi may pinagagawa ang Panginoon, ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Hindi lang tayo bibigyan ng anointing for the sake na we are anointed, pero binibigyan tayo ng anointed kasi may pinagagawa sa atin. Meron tayong mission as a church, as the community of believers, as the community of the as the community of the called out ones. May pinagagawa sa atin ang Panginoon. Meron tayong mission, and our mission is the fulfillment of world evangelization. Amen. At habang pinufulfill natin ito, yung mission natin na ito, may dala-dala tayong message, the message of the gospel, that salvation is by grace through faith in Christ alone. At habang dala-dala natin yung mensahe na yan, na ang buhay na walang hanggan, eternal life, going to heaven, is a gift. Romans 6:23, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Eternal life is a gift. And one of the most effective lies of the devil is to convince the whole world that eternal life is a reward. Na para makuha ng tao ang eternal life, merong dapat gawin ang tao. May dapat paghirapan ang tao. Pinaghirapan na ng Diyos. What we need to do is to believe and to receive Jesus Christ, to make Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, as God and Lord of our lives, and to make Him, to receive Him as our only Lord and Savior. May dala-dala tayong mensahe. At habang dala-dala natin yung message na ito ng gospel, fulfilling our mission of world evangelization, pinufulfill natin ito, listen to this, pinufulfill natin ito in the midst of a war. Hindi natin ito pinufulfill na we are walking in the park, na walang pipigil sa atin,
na walang kakalaban sa atin as a church, habang pinufulfill natin yung mission, dala-dala natin yung message na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, may pipigil sa atin. But the good news is this, merong anointing na available sa atin, na dumadaloy sa ating Panginoong Jesucristo, the head of the church, patungo sa atin. Ang sabi ng Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. So ang ibig sabihin, mga kapatid, merong anointing na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi para maging passive lang tayo, or we are just fulfilling the mission, pero dapat maging aware tayo na meron tayong kalaban, na the devil will do everything in his might, in his power, to stop us. That the thief comes, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Pero merong anointing na dumadaloy magmula sa ating Panginoong Jesucristo patungo sa atin, ang mga anak ng Diyos, the body of Christ, upang tayo ay magtagumpay sa misyon na pinagkatiwala sa atin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Magiging matatag tayo. Unmovable. Hindi tayo basta-basta kayang pasukuin. He anointed us. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi sa kaliwa at sa kanan. Kung meron kang katabi sa kaliwa at sa kanan, you are anointed. Sabi ng verse 22, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Yang anointing kasi na yan, nagmumula yan sa Holy Spirit. Kaya nga ang church ay powerful. Ang church ay unstoppable. Because of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga tayo, church, if we want that anointing, the anointing to conquer, kinakailangan ay araw-araw nararanasan natin ang Holy Spirit. We need to commune with the Holy Spirit. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ito po ang verse ng Christ the Rock. Bakit tayo tinawag na Christ the Rock? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter, and I tell you that you are Peter, and on this rock pertaining to our Lord Jesus Christ, the big rock, I will build my church. Mamaya huwag kayong mawawala sa training kasi i-reinforce natin yung topic natin sa umagang ito. Pag-uusapan pa natin siya, pero ang pag-uusapan natin more of implementation. How are we going to reinforce this anointing that we are anointed to conquer? Pero meron kasing sinabi dito, ang Panginoong Jesucristo, I will build my church. At tayo, merong tinatawag na universal church, may tinatawag na local church. Ang Christ the Rock, bahagi tayo ng local church. Amen. Sa kabuuan, tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Marami tayong mga kapatiran. Hindi lang dito
sa Luzon, meron tayong mga kapatiran sa Visayas, Mindanao, mga kapatiran, mga taong nagsuko ng buhay, kinilala si Jesus Christ as their Lord and only Savior. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos at hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pero merong local church. At inilagay ka ng Panginoon sa isang local church. At ang Christ the Rock as a local church, patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sino dito nararamdaman mo, the Lord is changing you from glory to glory? Sino dito, very obvious, ibang tao ka last year sa ngayon? Nag-level up ka. Nag-grow ka. Amen. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter, you are the small rock, but I will build my church through our Lord Jesus Christ, the big rock, and the gates of Hades will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. What an authority. Alam nyo ba kung sino ang may hawak ng susi? May authority. Amen. Kaya nga may mga pagkakataon na may mga gustong pumasok dito sa church. Pero pag hindi nila hawak ang susi, kahit maaga silang dumating, hindi sila makakapasok. Kailangan nilang hintayin si Sister Mercy, ang may hawak ng susi. At makikita natin dito, ang sabi ng Panginoon, the gates of Hades. Alam niyo po, ang mga gates, hindi po yan nag-a-advance. Ang mga gates, stationary lang yan. Wala kayong maririnig na pupunta ako sa Christ the Rock, sa church, building ng Christ the Rock, bilisan natin kasi yung gate baka umalis. Habulin natin yung gate. Hindi po ganon. Hindi gumagalaw yung gate. Nandyan pa rin yan. Pero para ka makarating sa gate, ikaw ang mag-a-advance para makarating ka dito sa Ciudad Real. Kailangan dumaan ka ng pangarap at tumawid ka sa tulay. O kung may dala-dala kang sasakyan, katulad ni MJ, iikot ka ng Colinas Verdes. Pero ikaw ang pupunta. Anong ibig sabihin nito? Nung sinabi ng Panginoon na even the gates of Hades, ang ibig sabihin, ang nag-a-advance hindi yung gate. Ang nag-a-advance, church! Bakit tayo nag-a-advance? Kasi meron tayong anointing to conquer. Amen. You will not win the battle. Remember, we are in the midst of a war. You will not win the battle by being good defensively. You must also be very good offensively. Sa mga naglalaro ng basketball, katulad ni Joey, kung palaging nasa defensive mode ka lang, hindi nyo ba napansin maging ang basketball, dinesign siya na hindi lang puro defensive. Dinesign yung game, naglagay ng mga rules para intentionally mapuwersa yung mga players maging offensive, hindi lang defensive. Sa backcourt, bibilangan ka. Ilan ang bilang, Joey? 8 seconds.
Hindi ka pwedeng manatili doon na nasa backcourt ka lang, pa-dribble ka. Kailangan mong mag-advance. At kahit naka-advance ka na, bibilangin ka pa rin. Kailangan dumikit yung bola sa ring ba o board? Sa ring. So, ang ibig sabihin, talagang dinesign nila yung game na dapat ang mga players hindi lang defensive. Dapat by offensive. Dahil walang mananalo. Isipin ninyo, ilang oras ang isang laro? Usually, sa amateur. Ano? 1 to 2 hours. Naniniwala ako kay Joey kasi laging best player yan. Isipin nyo, 1 to 2 hours, walang umi-score. Walang mananalo. If we want to win the battle, hindi lang tayo dapat magaling. I am not undermining good defense. Pero dapat tayong mga Kristiyano very good in offense. Amen. Ang sabi ni Mike Tyson, I believe that offense is more powerful than defense. Hindi ko alam kung sino sa inyong nakakakilala kay Mike Tyson. Panahon kasi yan ni Sister Connie Barro. Kasi ngayon, ang mga kilala na sila, meron ding Tyson ngayon, si Tyson Fury. Yan ngayon yung mga boxer sa heavyweight. Pero nung unang panahon, nung panahon ni Sister Connie Barro, itong Mike Tyson na ito, nung nandun siya sa kanyang peak, bago siya natalo, 37 fights. Puro panalo. At dun sa 37 fights, 23 by technical knockout, 10 by knockout. Anong ibig sabihin ng 23 by technical knockout? Ang ibig sabihin, pinigil na ng referee kasi nakita na pag hindi pinigil, baka mamatay. Kasi napaka-dangerous combat sports kasi ang boxing. Yung knockout naman, ang ibig sabihin, nung tinamaan, tulog. Humilik na yung kalaban. Tandaan ninyo 37 fights, walang talo, 23 by knockout, 23 by technical knockout, 10 by knockout, 4 by decision. Bago siya natalo ni James Douglas. Alam nyo ba kung bakit hindi matalo-talo si Mike Tyson nung mga panahon, yung 37 fights, yung apat na decision, kung mapapanood nyo, kaya naging decision, tumatakbo yung kalaban. Yayakap na lang, tapos tatakbo. At proud sila noon, hindi ako napatulog ni Mike Tyson. Mabilis akong tumakbo. Ang mga kalaban ni Mike Tyson, kaya karamihan ay technical knockout at knockout, bago pa man sila tumungtong sa ring, talo na sila. Ang nasa isip ng mga player, dapat hindi niya ako tamaan. Ang nasa isip ng mga kalaban ni Mike Tyson, dapat makailag ako, makasangga ako sa lahat ng suntok ni Mike Tyson. At dahil doon, natakot na silang umatak. But after 37 fights, merong James Douglas, abay, nakipagbuntalan talaga sa kanya. Hindi lang sumangga, hindi lang umilag. Nakipaglaban talaga sa kanya. At nalaman nila, si Mike Tyson pala ay mortal.
nasasaktan pala. Tinatamaan. Alam niyo ba kung paano tinalo ni James Douglas si Tyson? Knockout. May mga pagkakataon, takot na takot ang mga Kristiyano sa dyablo. Ang feeling ng Kristiyano, nakakatakot ang demonyo. Nagparamdam lang, nakaamoy lang ng amoy kandila. Nagtalukbong na ng kumo, takot na nangangatog ang tuhod. Ang hindi natin alam, meron tayong anointing to conquer. Na kapag nandyan ang presensya natin, ang panalangin ng demonyo, nananalangin pala, no? Ang ibig kong sabihin, ang nasa isip ng demonyo, sana hindi niya alam na anointed siya. Sana hindi niya alam, sana hindi niya alam. At pag nagkaroon ng confrontation, ia-assess ng demonyo, ay hindi niya alam, hindi niya alam. Kaya tatawanan tayo. Sa tuwing nagkakaroon ng deliverance, kapag biglang may nagmanifest at tumawa, hulaan niyo anong ginagawa ko. Sinasabi ko dun sa tumatawa, lakasan mo pa ang tawa mo. Sige pa, tawa pa. Tatawa lalo ng malakas. Sige, tumawa ka pa. Uupo muna ako. Tapos titigil din yung unclean spirit. O, tapos ka nang tumawa. Minsan tatawa pa, hindi pa pala tapos. Sige, tuloy mo pa rin. Kasi alam ko na sinisindak niya lang ako. Dahil alam ko na anointed yung aking Panginoon at katulad ng illustration ng Psalm 133, yung anointing na yon dumadaloy sa akin. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are anointed. Anointed to conquer. Amen? Offense is to be spiritually aggressive. Consisting in opposing the fiery darts of the enemy without hesitation, without losing ground in our faith, and then pushing forward. Kasi pinufulfill natin yung mission natin ng world evangelization, and then the devil will attack us. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano hindi marunong ng counter-attack. Alam nyo, sa boxing, pinag-usapan natin si Mike Tyson. Ang mga very dangerous sa boxing ay yung mga counter-punchers. Kaya minsan natatakot nang bumuntal yung ibang boksingero kasi pag bumuntal siya, pag sinabing counter-puncher, pag buntal niyan, marunong dumepensa yung kalaban, pero hindi lang yan iilag. Pag sinabing counter-puncher, ang ibig sabihin, pag sumunto ka ng isa, babawi yan ng 3. Magka-counter yan. Kaya, yung kalaban, mag-iisip na, pag inano ko to, babawi ito, anong gagawin ko dito? Pero pag walang counter, kasi dalawang klase ang attack. Isang initiated attack, ikaw ang mauuna, at isang counter attack. Dapat ang Kristiyano, marunong tayo niyan because we are anointed to conquer. Amen. Amen. Na kapag merong attack ang enemy, ganun ba? Ka-counter ako. Kapag tinira mo ako ng isa, 3 ang tatama sa'yo. May mga iba nga dito sa Christ the Rock, abay, pag kumounter, 10,000. Yung go back to the sender. Kasi natututo, hindi lang ng defensive, pero ng offensive.
Offense is to be spiritually aggressive and consistent in opposing the fiery darts of the enemy without hesitation, without losing ground in our faith, and then pushing forward. Sabihan mo nga ang iyong katabi, push forward! May mga church, may mga Christians, kaya ayaw ng deliverance kasi natatakot sa dyablo. Paano kung balikan ako niyan? Pero kung ikaw alam mong anointed ka to conquer, abay, babalikan ko siya. Hanggang sa maubo sila. Because Matthew 16:18, even the gates of Hades will not prevail. We are overcomers. We are more than conquerors. Ang mga Israelites, pinangakuan sila ng Panginoon ng tinatawag na promised land. A land flowing with milk and honey. Sila ay alipin sa Egypt. May pinangako ang Panginoon. Nagpadala si Lord ng 10 plagues. 10 salot sa Egypt. Nakalabas sila ng Egypt. Nung nasa wilderness na sila going towards the promised land, alam nyo ba, ang mga Israelites, dumating sila sa point na nandun na sila sa paanan. Under the leadership of Moses, may pinadalang mga espiya. Pagbalik nung 10 spies, sabi nung 10, hindi natin kaya. Nakakatakot. For 40 years, listen to this, for 40 years, yung generation na yon ng mga Israelites, nasa defensive mode. Hindi sila maka-attack sa promised land. 40 years, kinamatayan nila yung calling nila. Hindi natupad. Nakakalungkot, may mga Kristiyano. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi ikaw itong sasabihin ni Bishop. May mga Kristiyano, hindi marunong ng offensive, hindi marunong umatak, kinakamatayan ng calling. Dapat hindi tayo Moses generation. Dapat tayo ay Joshua generation. Kasi yung Joshua generation, ayaw nilang nandun lang sila sa wilderness. Tinawid nila ang Jordan River, and because of their faith, nag-collapse ang wall of Jericho, and nag-umatak sila sa Jericho. They fought for their promised land. Sino dito, you are willing to fight for your promised land? Can I hear your amen? Alam mo kung bakit dapat kang lumaban? I want you to receive this. Are you ready for this? Are you ready for this? You are God's secret weapon. Ang panganahon ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, natapos na. He ascended into heaven. At meron na ngayong mga tatayo in His behalf. Ang tawag ay ambassadors of Christ. Kaya ang pangako ng Panginoon sa John chapter 14 verse 12, I tell you the truth, anyone who has faith in me. Sino dito ang mga nananampalataya? Can I hear your amen? Ang pangako ng Panginoon, I tell you the truth, ito ang katotohanan. Huwag tayong magpapadaya sa dyablo. Huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Anyone who has faith in me will do what I had been doing. Yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo ng kanyang panahon, yung PhD ng Panginoong Jesucristo, preaching the gospel, healing the sick, delivering the captives,
Ang sabi ng pangako ng Diyos, anyone who has faith in me will do what I had been doing. And look at this, He will do even greater things than this. Why? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, because I am going to the Father. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nasa mundo, siya lang mag-isa, and then nag-raise up siya ng mga disciples, 12. And pagkatapos nun, umakyat na siya sa langit, may mga iba pang mga disciples. Pero hindi, sa panahon ngayon, meron ng modern church. At ang sabi pa sa verse 16, and I will ask the Father, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth, the Holy Spirit. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He lives with you, kasama natin siya, amen? And will be in you. Hindi lang natin kasama ang Holy Spirit, kakasihan tayo, pupuspusin tayo ng Holy Spirit, at ang pangako ng Panginoon, you shall receive dunamis, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. That is why you are God's secret weapon. Kaya kung ikaw anak ka ng Diyos, alam mong you are anointed, and you are anointed to conquer. Kapag ikaw ay tumayo na sa harapan ng mga demonic spirits at alam nilang alam mo ang anointing mo, sila ang nangangatog. Pumunta kami sa isang kapatiran. Kasama ko sila, Sister Remelin at si Ruth. Kasama ka na, Ruth? Kung nagpunta tayo doon. At ito, ikaw, kasama ka rin, no? Nung biglang nagmanifest yung isang mangkukulam doon sa ating kapatid habang pinagpe-pray. Ayan, nandyan din si Kirsty nun. Sabi yung mangkukulam kaya umatras ako lumuhod sa harapan ko. Ang sabi ng mangkukulam, maawa na po kayo, Bishop, maawa na kayo. Kilala ko ng mangkukulam at nagmamakaawa. Bakit? Not because of me. No. But because of the anointing that is flowing, the dunamis power, and the authority that comes from our Lord Jesus Christ. Kung available yan kay Bishop, katulad ng illustration ng Psalm 133, dumadaloy yan from the head going to the body. Sabihan mo nga ang iyong katabi, anointed ka rin. We are the church of the Lord Jesus Christ. God has called us to be spiritual snipers and bring it to the devil like he has never seen before. Meron kaming na-encounter na mangkukulam. Ang sabi ng mangkukulam, sino ba kayo? Ngayon lang ako naka-experience ng katulad nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi napakadaming church, pag tinira ng mga demonic spirits, hindi marunong ng count, ipababayaan lang. Ganon din naman tayo noon. Amen. Akala natin nagkaroon ng sakit at karamdaman, uso sakit. Uso trangkaso. Talagang maraming sumasakit ang ulo. Hindi ba ipaliwanag ng mga sakit at karamdaman? Dali na lang sa albularyo. Mga anak ng Diyos, mga kasama natin ba online? Kung ikaw Kristiyano, huwag ka nang magpapaalbularyo. Dalhin mo na sa church. Dalhin mo sa mga anak ng Diyos na alam niya na meron siyang anointing to conquer. Sino dito naniniwala, kumbinsido siya, meron siyang anointing, siya ay anointed to conquer? Taas ang kamay. Diyan nyo dalhin. Amen. So ibig sabihin, nagtaas ka ng kamay,
Ang ibig sabihin, nakahanda ka. Pwedeng dalhin sa'yo yung mga kinukulam, ha? Mga dinidemonyo. Because you are anointed. Hindi po ako nagbibiro. Kaya nga may mga pagkakataon, even during deliverance session, pinapaupo natin yung iba nating kapatiran para maranasan mo na meron kang anointing. Na meron kang authority. Kaya lang kailangan, papanindigan mo yon kasi i-assess ka nung unclean spirit. Alam kaya nitong anointed siya? Pero pag humarap ka na doon sa demonic spirit, ang sabi mo, huwag mo kong tatakutin. Takot na talaga ako. Mararamdaman. Ang mga demonic spirit parang mga aso. Naaamoy nila ang fear. Alam nyo ba ang aso nararamdaman pag takot ka? Ganun din ang mga unclean spirit. Kaya dapat ang tiwala natin, ibibigay natin sa Panginoon. Para pag humarap ka, hindi ka takot. Bakit? Kasi ang tiwala ko na kay Lord. Kasama ako ng Panginoon. Surrounded ako ng mga angelic beings. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ni King David, "Praise be to the Lord, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle." Alam nyo, si King David, maging daliri. Hindi ko alam kung saan mo ito ginagamit. Pero parang awa nyo na, huwag nyo itong gamitin panlinis ng ilong. Alam nyo ba, na si Haring David, kahit na ang hinliliit, ay fatal. Ang ibig sabihin, ang bawat bahagi ng ating katawan, kapag alam natin ang anointing natin, pag nahawakan natin, mararamdaman may kakaiba. Amen. May mga nakikita nga ako, nagde-deliverance, nakaganon lang. Pag hinawakan, hindi makagalaw yung pinapanalangin. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi mayroon tayong mission. Dapat alam natin how to counter, how to attack, initiated attack, and counter attack. Amen. Alam nyo, yung early church, grabe. Ang impact ng early church. Basahin natin ito. Acts chapter 2, verse 43. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Anong mga miraculous signs sa pinag-uusapan dito? Hindi ito pagpapakain ng 5,000. Hindi ito 5 loaves, 2 fish. Kasi itong mga to, isang beses lang ginawa ng Panginoon. Merong 5,000, merong 4,000. Pero ano ang mga himala na palaging ginagawa ng Panginoon? The preaching of the gospel, healing the sick, and delivering the captives. At sa Acts chapter 2, verse 43, pinerform din ito ng mga apostles. Acts chapter 5, verse 12, the apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. Verse 13, no one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. Dahil alam nila yung tinatawag na anointed to conquer, marami ang nakakakilala sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo marunong how to conquer, how to attack the enemy, mapipigilan yung fulfillment ng mission. Sino dito may kilala kayo, ang init-init sa Panginoon, ginagamit ni Lord to share the gospel, and then one day, bigla na lang nag-backslide. Bigla na lang nanlamig. Ini-sniper na ng dyablo. Kaya kailangan alam natin kung paano
counter. Ang sabi pa dito, verse 15, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem. Nagkaroon na sila ng crusade, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Grabe yung anointing na madaanan lang ng anino ni Pedro, gumagaling. But the question is this: why have we, the modern church, the extension of God's might here on earth, tried to be politically and spiritually correct instead? Masyado tayong concern sa iniisip at sinasabi ng iba. Could it be that we are overdosing on the study of theology or focusing too much on spirituality, yet in denial about the power that we carry in Christ Jesus, our Lord? Hindi ko sinasabing theology is bad or yung spirituality is bad. Pero pag hindi tayo marunong sa labanan, minsan nandun tayo sa high spirituality, may manifestation na pala hindi natin alam. Akala natin napupuspos ng Espiritu Santo. Kasi nung nilay hands, biglang nag-ngingisay. Alam nyo ba, nung nag-involve tayo sa Ministry of Deliverance, doon ko na-realize, may mga pinagpe-pray, pag nalay hands, manifestation pala. Hindi naman napuspos ng Holy Spirit. May pagkilos ang Holy Spirit, kaya yung karga, nag-react. May mga ganun tayong karanasan. That is why we need to be sensitive. Na alam natin, may labanan. Amen! Dito na ako magtatapos. Sino dito naniniwala na sa end times na tayo? Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, mark this. Huwag nyo tong kakalimutan. Tatandaan nyo to. There will be terrible times in the last days. Nandito tayo ngayon. Itong panahon natin. May mga binanggit bago tayo magpunta dun sa last verse. May binanggit si Apostle Paul. Sabi niya, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. And then verse 5. In the last days, there will be people having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Darating sa uling panahon, may mga tao, maging ang kapangyarihan ng Diyos, i-deny nila yan. Hindi yan kay God. Hindi yan kay God. Pag may mga himala, kulto yan. Alam mo, titignan natin yung buhay ng mga tao na pinapalaya. Ano nangyayari? Mas nagiging worshiper ba? Mas nagiging committed ba kay God? Mas nagsiserve ba kay God? Mas napapalapit ba sa Panginoon? Because you will know the tree by its fruit. Amen. Let us recognize in these last days the power of God. Merong power na ipinagkatiwala sa atin. We are anointed to conquer. We are more than conquerors. Let us fulfill our mission, the fulfillment of world evangelization. Amen. And let us desire that this anointing will keep on increasing. Maging sa mga kasama natin via online, if you are a child of God, desire that the anointing will keep on increasing in your life. That even the gates of Hades will not overcome us.
Amen. We will keep on advancing. We will keep on conquering territories. People will be healed. People will be delivered. People will be set free. People will be saved. Souls will be saved. Because we are anointed. The anointing is flowing. Amen. Tayong lahat ay tumayo. I will speak in tongues. Hindi ito para sa inyo. I will just speak in tongues. I will talk to my God. Shandarakanda lahande rabahanda. Sharakanda labakande larahanda. This is not a prophetic tongue. I just want to acknowledge my God in our midst. Rubakandi lahanda rashinda rabahanda. Kurabakandi lahandi rabahanda lakanda. Just close your eyes. Maging sa mga kasama natin by online, if you are a child of God, just close your eyes. Pero kung wala ka pang personal relationship with Jesus Christ, receive Him now. Believe in Him. Make a covenant with Him. Receive Him as your Lord and only Savior. And He will give you the gift of eternal life. But if you are a child of God, the word of the Lord to you, you are anointed to conquer. Not just covering, but conquering. You will conquer territories. You will share the gospel. You will preach the word of God. You will deliver the captives. You will heal the sick. Because you are anointed. And if you are a child of God, I want you to receive the anointing. It is flowing right now. Coming from the head. Coming from the head, our Lord Jesus Christ, the head of the church. And I want you to receive that anointing right now flowing. More. Ralabakanda rashande rahanda labakande. Because the oil is without limits. It keeps on flowing. It keeps on flowing. Rabahanda lashande rakanda labahanda. Labashanda rakanda. If you are a child of God, speak in tongues now. Surrender your mouth to the Holy Spirit. You will pray in the Spirit right now. And as you pray in the Spirit, you will receive more anointing. Come on. Open your mouth wide. Speak in tongues. You will receive more anointing from the Lord. Rabahanda la shanda rakande. Rubakanda la shanda rahanda bahande la sha. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, Rabahande la shanda. Receive it right now. Receive it, receive it. Receive it. Receive it. Receive it. More. You are anointed. You are anointed by the anointed. You are anointed by the anointed one. Ora lahanda rashanda rakanda rabahande. Shanda rabalabahande rakanda. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the anointing. You train us. You equip us. You anoint us for war. You anointed us for war. You anointed us to conquer. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming pupuspusin. And the anointing will keep on increasing in our lives, oh God. And we will begin to walk in the supernatural, in miracles, signs and wonders. Multitudes will be saved through the ministry of Christ the Rock. And I want you to receive this. Receive this in your spirit. Receive this in your spirit.
The Lord will send you to the nations. Receive this in your spirit. The Lord will send you to the nations. Receive it. You are anointed to conquer. You will conquer nations. You will conquer nations. The Spirit is telling you, you will conquer nations. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Thank you for your presence. Thank you for the anointing. Thank you for the impartation of your word. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sinasamba ka namin. All of this we pray in the most powerful name, the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.